Ano nga bang ginagawa ng mga medtech? Tagakuha ng dugo, ihi, dumi? Hindi lang po yan ang tanging trabaho ng mga medtech. Maraming sections ang mga laboratorio sa ospital. Andyan ang clinical microscopy kung saan sinisilip ang mga ihi o dumi para sa mga dugo, bakterya o kung ano pa mang hindi nakikita ng ating normal na mata. Andyan din ang hematology section kung saan pinag-aaralan ang ating mga blood cells para malaman kung normal ba ang mga ito. At guys, hindi biro magbilang ng platelets ha! Andyan din ang histopathology kung saan pine-preserve yung mga tissue specimen usually from biopsy para mabasa ito ng mga pathologists. At marami pang iba, andyan yung clinical chemistry, blood bank, serology, at kung ano-ano pa. Kaya guys, please lang wag po nating maliitin ang mga medtech ha. Hindi lang po nurses at doctors ang nasa ospital. Okay? Ingat! She say she wanna dance but she don't know how to. May kulugo ka ba? Ang warts o kilala sa tawag na kulugo ay isang klase ng skin growth na maaaring magaspang o makaliskis sa ating mga balat. Ito ay kadalasang nakikita sa ating leeg, kamay at paa. Ito ay dahil sa human papilloma virus. Hindi po ito dahil sa ihi ng palaka. Paano ba ito nakukuha? Ito ay kadalasang nakukuha via skin-to-skin contact, lalo na kung may mga breaks yung skin natin at mahina yung immune system natin. Paano mape-prevent ito? Siyempre, practice good hygiene, lagi maghugas ng kamay, huwag manghihiram ng may tuwalya at palakasin natin ang immune system natin. Lagi tayo mag-exercise at kumain ng tama. Kung paisa-isa lamang ito, pwede kang gumamit ng salicylic acid 2 times a day hanggang sa ito ay mawala. Ngunit kung ito ay dumadami, pumunta na kagad sa isang board-certified dermatologist. Huwag kukut-kutin, huwag susunugin, okay? Ingat! Maitim ba ang iyong kilikili? Pangingitim ng ating kilikili ay kadalasan dahil sa skin condition na tinatawag na acanthosis nigricans. Ito yung pangangapal at pangingitim ng mga skin folds natin sa ating mga kilikili, batok, siko, tuhod at singit. Maraming causes ang pangingitim ng kilikili. Pwedeng dahil sa sobrang pag-shave or pagsusuot ng masisikip na damit, pwede ring dahil ikaw ay obese o kaya naman dahil meron kang diabetes, thyroid diseases, hormonal problems kagaya ng PCOS. Paano pumuti ang kilikili? Kung meron ka ng mga diseases na nabanggit ko kanina, kailangan muna itong matreat para mag-lighten yung underarms. Kung mahilig ka mag-shave, gumamit ng shaving cream or moisturizer. Iwasang magsuot ng masikip na damit, magbawas ng timbang, at kung gusto ng mga retinoid creams or chemical pills, kumonsulta sa dermatologist. Bad news, wala pa din pong studies na nag-prove na effective ang home remedies, kaya careful pa din po sa paggamit. Okay, ingat! May namamatay ba sa pagiging broken-hearted? Meron. Meron tayong tinatawag na broken heart syndrome or takotsubo cardiomyopathy na kadalasang pinagkakamalang heart attack dahil sa mga simptomas nito kagaya na lang ng hirap sa paghinga at paninikip ng dibdib. Bakit nga ba nangyayari ito? Kapag tayo ay nakaranas ng sobrang emosyon kagaya ng sobrang pagkalungkot o sobrang pagkagalit, nagkakaroon ng release ng stress hormones na posibleng pansamantalang apektuhan ang ating mga puso. Ang ating left ventricles ay nangihina at nag-iiba ang shape na parang octopus trap na sa Japanese ay takotsubo. Kapag nakaranas ng simptomas nito, pumunta kagad sa pinakamalapit na pagamutan. Paano maiiwasan ito? Matuto po tayo mag-manage ng ating mga stress. At syempre, wag na wag po natin kakalimutang magtira para sa ating mga sarili kapag tayo ay nagmahal. Okay? Ingat! Nakakatangkad daw magpatuli? Uwe. Wala po itong katotohanan. Kaya tumatangkad ang mga kabataan dahil kapag sila ay nagbibinata or nagdadalaga, nag-undergo sila ng tinatawag natin na growth spurt dahil sa pag-surge ng mga hormones. Ang peak ages nito ay from 12 to 15 years old na natsitsyempo pagkatapos magpatuli ng mga kalalakihan. Paalala, huwag po sana nating binubuli or inaasar yung mga batang hindi pa po nagpapatuli. Bagamat dapat ay gabayan po natin sila ng tama. Okay? Ingat! Para po sa mga mahilig magputok ng pimples dyan, please huwag niyo pong ipapop yung pimples nyo sa area na to. Yan. This is called your triangle of death. Bakit triangle of death? Kasi yung blood supply po sa area nito ay connected sa ating mga brain. So, kapag ikaw ay nagputok ng pimples, nagkasugat, pwedeng pumasok yung bacteria, pwedeng dumiretso kagad sa utak natin.
Gets ba? Okay, ingat! Hindi ka ba makatulog? Ako din. Bakit di ka makatulog? Maaring ito ay dahil sa sobrang stress at ang dami-dami mong iniisip. Pwede ding dahil nagsasuffer ka from anxiety and depression. O kaya naman napakarami mong in-intake na caffeinated drinks kagaya ng coffee at soft drinks or kumain ka ng maraming chocolates. Pwede ding nagbabad ka sa gadgets mo na nag-e-emit ng blue light na pwedeng makaapekto sa ating mga melatonin, yung pampaantok na hormones natin. Paano maiiwasan yung hirap sa pagtulog? Una, syempre gawin mo munang komportable yung higaan mo. Matuto ng stress management at huwag mahiyang humingi ng tulong kung nagsasuffer from mental health issues. Iwasan muna yung gadgets at pag-inom ng caffeinated drinks 2 hours bago matulog. Uminom ng milk or chamomile tea, mag-exercise sa umaga at kung umaga ka naman natutulog, gawing madilim yung kwarto mo. Okay, ingat! Gusto mo ba ng simple tips para mas kuminis pa ang iyong balat? Una, wash your face 2 times a day with a mild facial cleanser. Huwag po natin kakalimutan mag-sunblock ha at tanggalin yung makeup bago matulog. Pangalawa, eat healthy. Marami pong studies ang nag-prove na mas nakakaglow ng skin kapag healthy yung kinakain. At avoid junk foods. Pangatlo, don't forget to hydrate yourself. Drink plenty of fluids. Pang-apat, exercise regularly. Pang-lima, iwasan po yung magpuyat at iwasan ang stress. At pwede niyong gamitin ang mga gamot na to para matuyo yung pimples nyo. Huwag pong kalimutan basahin yung instructions at kung hindi gumagaling ang pimples, kumonsulta na po sa dermatologist. Okay? Ingat! Paano ba talaga nililinis ang tenga? Isa ka ba sa mga nakasanayan ng linisin ang loob mismo ng iyong tenga gamit ang cotton buds or cotton swab? Guys, mali yan ha! Bakit hindi dapat nililinis ang loob ng tenga? Una, ang ating ears ay may sariling cleaning mechanism. Ibig sabihin yung mga sobrang earwax, kusang lumalabas yan sa ating mga tenga. Alawa, maaaring kakagamit natin ng cotton buds, lalong pumapasok ang earwax sa loob ng ating tenga at pwede pa nating madamage ang ating eardrum. At pangatlo, ang ating earwax or cerumen ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga insekto na pumapasok sa ating mga tenga at sa mga bakterya. Kaya paano ba talaga tayo maglilinis ng ating mga tenga? Linisin lamang or punasan ang labas na parte nito. Huwag pong magpapasok ng kahit ano sa loob ng ating mga ear canal. Okay? Ingat! Pwede bang maghilamos or maligo pagkatapos magbabad sa cellphone? Opo, pwede po. Hindi po ito masama, hindi din po ito nakakabulag. Iwasan lamang po natin pumasok yung sabon sa mata natin at iwasan din natin yung kakakuskus sa mata natin para hindi ito ma-irritate. Ang nagiging problema po kapag nagbababad tayo sa cellphone or sa pagbabasa ay maaari tayong magkaroon ng eye strain. Para maiwasan ito ay pwede niyong gawin yung 20-20-20 rule. Every 20 minutes, tumingin sa malayo or sa 20 feet, pagkatapos ay mag-blink for 20 seconds para po ma-moisturize yung mga mata natin. Okay? Ingat! Nakakapandak daw ba yung pagbubuhat ng mabigat? Hindi po ito totoo. Wala pong kahit anong studies ang nag-prove na nakakapandak yung pagbubuhat ng mabigat. Hindi din po nito pinapahinto yung pagtangkad ng mga kabataan. Marahil kaya nasasabi na hindi na kayo tumangkad ay dahil na-injure yung growth plates nyo nung panahong nagbuhat kayo. Pero hindi po dahilan yung pagbuhat para hindi na kayo tumangkad. Ang aking advice lamang kung magbubuhat ng mabigat, dapat lagi tayong may proper supervision, dapat merong professional trainer. Okay, ingat! Trivia of today. Do you know that you have 43 muscles in your face? It takes 12 muscles to smile, 11 muscles to frown, and 34 muscles to kiss. Mwah! Nakakabulag ba kapag natulog kang basa ang iyong buhok? Hindi po ito totoo. Wala pong kahit anong studies ang nagko-connect sa pagkabulag at sa pagtulog ng basa ang buhok. Ngunit kung lumalabo na ang iyong paningin, panahon na para magpatingin sa isang ophthalmologist. Anong maaring mangyari kapag lagi ka natutulog na basa ang buhok? Pwedeng ma-damage ang buhok mo or magkaroon ka ng hair breakage at kung laging madumi ang unan mo, pwede ka magkaroon ng fungal infection. Okay? Ingat! Nahihirapan ka bang tandaan yung mga inaaral mo? Bigyan kita ng ilang tips para mas matandaan mo mga ito.
Pinaka-importante, iwasan ang cramming. Subukan mo yung sleep sandwich. Mag-aral ka, tapos matulog ka, tapos mag-aral ka ulit kinaumagahan. Kasi po yung sleep nakakatulong para ma-retain sa long-term memory yung inaral natin. Sunod, subukan mag-chewing gum. Maraming studies ang nag-prove na nakakatulong sa concentration at cognition ang pagmuya ng chewing gum habang nag-aaral. Meron naman tayong tinatawag na intellectual hydration. Habang nag-aaral ka, from time to time, uminom ka ng tubig, kape o tsaa. Ito ay nakakatulong sa brain function at alam nyo ba, tumataas ng 10% yung mga nag-hydrate habang nagtitake ng exam. At subukan makinig ng music kasi mas nagiging receptive yung brain natin sa information kapag nakikinig ka. At syempre, mas gumaganda yung mood, mas nakakapag-concentrate tayo. Okay? Ingat! Diet ka. Yun ang pinaka-importante. Okay? Ingat! Hello po! Hindi po nakakahawa yung putok. Kaya tayo nagkakaroon ng putok or ng body odor kasi po humahalo yung pawis sa bakterya. Kaya naman ito mas madalas sa mga teenagers kasi po ito po yung edad na na-activate yung ating apocrine glands. Isa din pong klase ng sweat glands. Paano maiiwasan yung putok? Maligo araw-araw, magpalit ng damit kapag pinagpapawisan, mag-deodorant or antiperspirant, at ahitin po natin yung buhok kasi madalas natatrap yung bakterya dito. Okay? Ingat! Wala pang 5 seconds. Nam 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 nam. Sinong nakaisip niyan? Wala pong katotohanan yan. Huwag na po natin gawin ang 5-second rule sa mga pagkain at huwag po natin ituro ito sa mga kabataan. Bakit? Kasi po, mapa 1 second o 5 seconds pa po yan, magkakaroon ng bakterya yung mga pagkaing nalalaglag. Huwag na po nating panghinayangan ng nahulog na pagkain kung ang kapalit naman po nito ay ang buhay natin. Okay? Ingat! These Harry Potter auditions, very important. Please, next. Okay, what role are you auditioning for? Draco Malfoy. Great. Your line is Potter. Begin when you're ready. Potter. Okay. Now, say it like you're angry. Pota. Okay, good.